Ling. Ling, saan ang lakad mo? Ay, pupunta ako doon sa resort. Dadaling ko tong pagkain sa anak mo. At saka kay Ikit. Ikaw talaga? Kaya nagwiwili ang anak mo eh. Lalo na si Ikit kasi lagi mong ini-spoil. Ay, spoil ka naman din. Oo, masama doon. Naglalambing lang ako kay Ikit. Matagal natin din nakasama. Eh paano kung sitahin ka ng amo nila? Ha? At lalo't nakakaistorbo ka sa oras ng trabaho. O lalo na si Miss May. Naku! Baka taray-tarayan ka nun. E di pag nakita ko si Miss May, magpapakilala ako. Uy. Sige na, alis na ako. Gutom na yung mga yun, ha? Bye, Ling. Ano? Sige na. Bye! Ling, bilisan mo nga. Mrs. Pantoja, matapos po nating pirmahan ng Memorandum of Agreement, pwede na po nating umpisa ng construction doon po sa livelihood center po para sa mga kamag-anak po nung nabiktima ng sunog. Maraming salamat po, Mrs. Smith. Ulog ka po ng langit sa amin. Bakit po ginagawa niyo sa amin? Kagaya po ninyo, meron din po ako mga mahal sa buhay na nabiktima rin po ng sunog. Siguro, ito na lang po yung way para maghila ko at para manatili po yung alaala ng aking dating asawa at yung baby namin. Tama ba nadinig ko? Baby niyo namatay? Opo. Mag-isang taon pa lang po si Emily nung nangyari po yung sunog. Pero imposible, Miss May. Dati kasing shelter ng senior citizen yung building na yun. Ay, sabi po nung kakilala ko, dati raw po yung apartment complex at kasama nga daw po sa nasunoging mag-ama ko. Malabo. Kasi wala namang batang nasunog sa building na yun. Puro lolo at lola lang ang mga biktima. Ang sabi mo, matagal mo nang kakilala si Gani at kasama mo siya sa trabaho. Oo. Bakit mo tinatanong? Nasabi ko na sa'yo lahat ng gusto mong malaman, di ba? Ano pa bang kailangan mo sa akin? May gusto lang akong malaman. After this, pwede ka nang umalis. Curious lang ako. Noong mga panahon na magkasama kayo ni Gani, madalas ba siyang inaatake ng asma? Oo. Minsan, inaatake siya na hika. Pag nasa biyahe kami. Sinungaling! Nagsisinungaling ka. Walang asma si Gani. Pasensya na, Mayumi. Baka hinahanap na ako sa akin. Upo ka. Upo! Sabi mo, nasunog ang mag-ama ko sa apartment complex. Pero may nakapagsabi sa akin na ang lugar na yon ay dating shelter ng matatanda. Baka dun sa shelter nakitira si Gani at ang anak mo. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ano? Totoo bang nasunog yung mag-ama ko? Totoo bang namatay sila? Pasensya na, Mayumi. Binayaran lang ako para magsinungaling. Hindi ko talaga kilala si Gani. Sino nag-uutos sa'yo? Para lokohin ako! Sino? Si Rica Torres! Yung anak niya! Sila ang nagbayad sa akin para sabihing patay ng anak mo! Sige! Pauwi na ako dyan sa bahay! Pasalubong! Laing! Laing! Hindi laing! Laing! Hindi kita marinig! Pauwi na! Pauwi na ako dyan! Sige! Okay! Mamaya na! Okay, bye-bye! Bye-bye! Ito naman yun. Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka na! Tumigil ako sa paghahanap
lang mabuhay. Mga hayop sila. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila lahat to. Miss May, di ba good news ito, ha? Malaman natin na posibleng buhay pa si Emily. Paano kung may nangyari sa anak ko? Hindi ko sila mapapatawad. Miss May, Hindi ako makahinga. Miss May. Sige, po kayo, hinga. Gusto niyo po dalhin namin kayo sa ospital? Hindi. Ibalik niyo ako sa resort. May gusto ko makita. Sige po. Narinig mo ba yun? May nakita ko eh. Sino po ba? Nakita ko nanay mo nasa Pilipinas. Si Mayumi. It's only a matter of time na malalaman niya na si Ikit yung hinahanap niyang anak. Let's look on the bright side. Buhay pa si Emily. Posible mo pang makasamang nawawala mong anak. Ba't hindi ka kaya magpatulong kay Miss May? Baka si Miss May talaga ang makakatulong sa akin. O sige, mukhang importante sa yung taong yan. Tulungan namin hanapin siya. Ano ba pangalan niya?